Lumitaw siya sa dilim, isang anino na puno ng pananakot. Inulit niya ang kanyang tanong, habang unti-unting bumibigat ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi kumurap o hamina kahit kaunti ang tindi ng kanyang tingin. Nakahiga si Jiang Jian sa sarili niyang dugo, bali ang kanyang mga tadyang at tuluyan ng manhid ang kanyang mga binti. Sa garalgal na tinig ay humingi siya ng paumanhin, sa wakas ay napagtanto niyang pawang kasinungalingan lamang ang pagtatasa ng ranggo ni Se Chen. Idiniin ni Chen ang talim ng patalim sa leeg ni Jiang Jian at sinabing tumahimik ito kung ayaw nitong mamatay. Tinitigan ni Jiang Jian ang mga mata ng kausap, at alam niyang hindi ito nagbibiro. Tunay na handa ang taong ito na pumatay. Isang aninong anyong demonyo ang tila bumangon sa likuran ni Chen. Hindi mapigilan ni Jiang Jian ang pagtataka, anong uri ng buhay ang pinagdaanan ng isang mag-aaral upang magkaroon ng ganitong matinding pagnanais na pumatay. Lumapit ng husto si Chen upang masigurong maririnig at mauunawaan ni Jiang Jian ang bawat salitang kanyang bibitawan. Sinulyapan niya ang mga nakakalat na katawan sa kabilang dako ng eskinita. Sinabi niyang hayaan na lamang silang mabulok, ngunit kapag sinubukan pa nilang saktan ang kanyang kapatid na babae, higit pa rito ang kanilang mararanasan. Iginuhit niya ang talam sa pisngi ni Jiang Jian at nangakong kahit lumapit lamang sila sa kanyang kapatid, hahanapin niya sila isa-isa hanggang sa matagpuan. Tinapos niya ang kanyang pananalita ng isang nakakakilabot na pangako, mawawala ng tuluyan at walang bakas ang bawat isa sa kanila. Walang nagawa si Jiang Jian kundi ang mabilisang pagtango habang bahagyang nasusugatan ng patalim ang kanyang balat, at sunod-sunod na tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tinalikuran ni Chen ang mga sugatang tauhan at naglakad palayo, sa sandaling huminto rin ang tugtog na naririnig ni Sion. Nakasasayaw pa rin Sion sa himig, ngunit ang mga liriko tungkol sa malungkot na kalangitan ay tumatatak sa kanyang damdamin ng higit pa sa inaasahan. Binabanggit ng kanta ang mga aninong naglalaho pagsapit ng bukang liwayway, isang bagay na sumasalamin sa lungkot na kanyang nararamdaman. Nagsimulang pamatak ang kanyang mga luha. Hindi niya maunawaan kung bakit ang isang simpleng awitin ay nakapagbibigay sa kanya ng labis na dalamhati. Biglang naalala niya kung gaano kalaki ang naging pagbabago ni Chen sa loob lamang ng ilang araw, parang isang taong dumaan na sa maraming hirap at karanasan sa mahabang panahon. Masakit isiping baka mag-isa at malungkot ito sa kabila ng kanyang pagiging laging nasa tabi nito. Tinawag niya ito, basag ang tinig habang nagtatanong kung hindi ba ito lumalabis sa kanyang mga ikanikilos. Sa pagbabalik ni Chen, agad na naglaho ang kanyang malamig na anyo. Hinarap niya si Sion na may mainit na ngiti at iniabot ang isang maliit na kaong pula. Tinawag niya ito at inialok ang regalo, wala ni Katie ting na bakas ng pagnanais na pumatay na makikita sa kanyang mga mata tulad kanina. Namangha si Sion nang makita ang isang dekalidad na panulat na gumagawa ng imaheng liwanag, ang pinakabagong modelo, at tiyak na ito ang matagal na niyang ninanais. Tinitigan niya ito ng malaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa halagang nakalagay dito. Samantala, kalmadong umupo si Sek Chen, may bahagyang ngiti habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Mahigpit na hinawakan ni Sion ang panulat, halo-halong emosyon ang gumuguhit sa kanyang mukha. Sa likod ng kanyang panatag na anyo, inaalala ni Chen ang mga kabiguan ng kanyang nakaraang buhay, noong hindi niya nagawang pangalagaan ang kanyang kapatid at ang mga pangarap nito. Ang kanyang kamay na nakatago sa likuran at bahid pa ng dugo ng mga lalaking kanyang binugbog ay mahigpit na nakakuyom. Nangangako sa sarili na magiging iba ang wakas ng buhay na ito. Bumalik ang tanawin sa madilim na eskinita kung saan nakakalat pa rin ang mga sugatang katawan. Sa kabila ng karahasan na kanyang ginawa, ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa kanyang pangakong pangangalagaan ang kinabukasan ng kapatid. Dahan-daang idinampi ni Sion ang dulo ng panulat sa hangin, at biglang lumitaw ang isang matengkad at kumikinang na anyo ng isdang tila lumalangoy sa ere. Ang tanawing iyon ay pumuno sa kanya ng pagkamangha, pansamantalang nagpawi ng bigat ng kanilang mahirap na pamumuhay. Sa kanilang munting tinitirhan, masayang kumakain si Se Chen ng pansit. Pinuri niya ang luto ni Sion, sinabing walang kapantay ang kanyang pritong pansit na may itlog. Ngunit habang nakatingin si Sion sa mamahaling panulat, bumabalik ang kanyang isip sa kanilang kalagayang pinansyal. Nag-aalala pa rin siya kung paano nila matutugunan ang mga pangunahing pangangailangan matapos ang ganito kalaking gastos.
Sa payak na paraan ay sinabi ni Chen na nabayaran na niya ang upa ng bahay para sa buong taon. Nanatiling nakatulala si Sion, tila hindi makapaniwala sa narinig. Bahagyang natawa si Chen at kinamot ang ilong, gumawa ng kwentong siya raw ay kumita mula sa isang negosyong sinimulan kasama ang isang kaibigan. Ngunit hindi ito nalinlang ni Sion, nanatiling seryoso ang kanyang mukha at sinabing hindi ito magaling magsinungaling. Nakatupi ang kanyang mga braso habang matamang nakatingin, lalo lamang tumitindi ang kanyang pagdududa. Para sa kanya ay may kakaiba sa lahat ng nangyayari, at hindi niya gusto ang pagtatago ng mga bagay sa kanya. Sinuri niya ang mukha ng kapatid upang makakita ng anumang pahiwatig ng katotohanan. Ngunit nang makita ang tunay at masayang ngiti nito, lumambot ang kanyang kalooban. Naalala niyang matagal na panahon na mula noong huli niyang nakitang ganito ito kapayapa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Chen, at unti-unting nawala ang tensyon sa pagitan nila. Sinabi niyang anuman ang mangyari, huwag niyang hayaang maubos ang kanyang lakas at kakayahan. Tumingin si Chen sa kanya ng may panatag at tapat na tingin, at tumugon ng maikli ngunit may katiyakan. Lumipat ang tanawin sa isang malawak at madilim na silid na may malaking tangke ng tubig kung saan malayang lumalangoy ang iba't ibang uri ng isda. May ulat na nagsasaad na dumana si Jiang Jian ng matitinding pinsala, mahigit 60% ng kanyang mga buto ang nabali. Isang aninong tao ang nakatayo sa harap ng malaking salamin, na nababalot ng asol na liwanag mula sa tubig. Binanggit ng lalaki na dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, hindi ito lubusang mapapagaling ng mga manggagamot sa loob ng isang buwan. Pinapanood ni Gang Ting ang mga isda, malamig ang mukha habang iniisip ang katangahang ipinakita ni Jiang Jian sa paghamon sa isang taong kasing panganib ni Se Chen. Ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit ay nakaupo sa isang sulok habang nakikinig. Sinabi pa ni Gang Ting na dahil dito, hindi makakadalo si Jiang Jian sa pagsusulit sa pagtatapos ng taon. Wala siyang pakialam habang sinasabing mas makabubuti para sa kanilang pangkat kung wala ang mga miyembrong pabigat lamang. Narinig ang yabag ng paa ng isa pang taong pumasok sa tahimik na silid. Si Gang Zuan, ang pinuno ng tanggapan ng mga pagkakataon sa pambansang universidad ng mga awaken na kapangyarihan. Alam na niya ang mga gulo na kaakibat ng pangalan ni Se Chen. Habang dahan-daw ang lumalangoy ang mga isda sa gitna ng mga corales, ibinahagi ng pinuno ang kumpirmadong resulta ng pinakahuling pagsusuri ng antas ng kakayahan. Lumapit si Gang Zuan sa salamin, tumatalim ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin sa mata. Sinabi niya kay Gang Ting na opisyal ng itinalagang antas si Se Chen, ang tanging mag-aaral sa buong paaralan na may ganitong mataas na antas. Nagbago ang anyo ni Gang Ting at sumiklab ang matinding pagnanais na makipagsabayan. Sa balitang ito, idinagdag ng pinuno na ang pangalawang pinuno ng alyansa ay dadalo sa pagsusulit upang personal na suriin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Nagpaalala siya kay Gang Ting na huwag hayaang maaga ng iba ang atensyon na dapat ay para sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa babaeng nakaupo sa likuran at tinanong si Ling Yu kung handa ba itong pumalit sa bakanteng pwesto sa pangkat dulot ng pagkakasugat ni Jiang Jian. Sa halip na sumagot, ngumiti lamang ito ng may kumpiyansa at kapanatagan. Wala namang gaanong pinansin si Gang Ting sa paalala. Sinabi niyang pinalalaki lamang ang isang simpleng bagay. May kumikinang nalunti ang liwanag sa kanyang mga mata habang nagtatanong kung naniniwala ba talaga ang pinuno na ginamit niya ang buong lakas sa nakaraang pagsusuri. Sa loob ng tangke, biglang sumugod ang isang malaking peteng at nilamon ang isang maliit na isda. Nangako si Gang Ting na sa pagsusulit ng pakikipaglaban, makikita ng lahat kung sino ang tunay na pinakamalakas. Nakatuon ang kanyang matalas na tingin sa isang malayong layunin. 11:00 na ng gabi sa tirahan ng mga kalalakihan. Nasa gitna ng mainit na paliligo si Chen, umaalingaw-ngaw ang usok mula sa kanyang balat matapos ang matinding pagsasanay, 100 kilometrong takbo habang may pasan na pabigat. Nakatayo siya sa ilalim ng tubig, malinaw at nakatuon ang kanyang isip. Dahil natugunan na ang kakulangan na pangangailangan sa pera, handa na siyang isagawa ang susunod na bahagi ng kanyang plano pagkatapos ng pagtatapos. Ang kanyang layunin ay ang premyong halagang 1 milyong yuan na iaalay sa mga makakapasa sa darating na pagsusulit.
Ito ang tanging paraan upang matupad ang kanyang pangako at mabayaran ang utang sa misteryosong si Qingji. Humiga siya sa kanyang higaan, pagod ngunit puno ng determinasyon, habang inaalam na wala pang isang buwan bago dumating ang pagsusulit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga, ngunit alam niyang kailangan pa niyang palakasin ang kanyang antas ng kakayahan bago maging lubos na handa. Sa dilim, biglang lumitaw ang isang anyo ng sistema. Matapos mapuno ang linya ng paglolod, may lumabas na mensahe, matagumpay nang naisaaktibo ang sistemang paglamon. Sa ilalim ng madugong pulang kalangitan, tumataas ang isang dambuhalang tore na yari sa itim na bato, na tila umaabot sa mga ulap. Sa paanan nito ay nakatayo si Chen, tila maliit kumpara sa laki ng estruktura habang humahampas ang malakas na hangin sa magaspang na lupain. Nagsimula siyang umakyat sa mga hakbang na luma na ng panahon, isang maliit na anyong patungo sa dambuhalang madilim na tore. Ang taas nito ay tila walang hanggan, at ang tuktok ay naglalaho sa gitna ng pulang ulap. Naalala niya ang naganap sa pagsusuri, doon ay nakumpirma niyang kahit ang kanyang pinakamahinang kakayahan, ang hari ng mga aso, ay nasa gitnang antas ng antas C. Ngunit ang sistema ay hindi makapagbigay ng tiyak na ranggo para sa kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang demonyo ng kalaliman. May lumitaw na babalang kahon na kulay pula, nagsasaad na ang antas ng kapangyarihan nito ay higit pa sa kayang sukatin ng sistema. Bagamat alam niyang ang demonyo ng kalaliman ay hindi bababa sa antas S, batid pa rin niyang wala siyang sapat na lakas upang gamitin ang buong kakayahan nito. Hindi pa niya tiyak kung hanggang saan aabot ang tunay na kapangyarihan nito. May dalawa pang kakayahang nakalagay sa tabi ng mga kasalukuyan niyang ginagamit, ngunit natatakpan ito ng anino at mga tandang pananong, ang mga pangalan at antas ay nananatiling lihim sa ngayon. Sa ere ay lumulutang ang isang susing ginto na may malaking pulang hiyas, ang susing antas SSS na makapagbubukas ng lagusan ng panahon. Ito ang tanging susing makapagbubukas ng mga sinaunang pinto ng tore ng kadiliman. Hinayaan niyang lumutang ito hanggang sa makaramdam ito ng ugong at tugma sa malaking pintuan. Handa na siyang subukan ang kanyang kakayahan. Sa pagitan ng mga haligi, biglang nabuo ang isang malakas at umiikot na lagusan ng kulay lila na yumanig sa buong paligid. Tinitigan ni Chen ang lagusan, nagtataka kung anong uri ng daigdig ang naghihintay sa kabilang panig. Ang liwanag na lila ay tumakip sa kanyang buong katawan habang hinihila ito papasok sa loob ng tore kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng matengkad na pula habang tinitingnan ang kanyang bagong kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata at napahinto ang kanyang paghinga nang makilala ang lugar kung saan siya dinala. Nagsimula ang eksena sa isang tiwangwang na lupain na kilala bilang kaparangan ng mga nahulog na bituin, kung saan nakatayo ang isang nag-iisang figure sa ilalim ng malawak na kalangitang puno ng lilang mga bituin. Biglang naramdaman ni si Chen ang isang kakaibang pakiramdam. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkalito. Isang napakalakas na puwersa ang bumagsak sa kanya, dahilan upang mapaluhod siya habang napadaing sa sakit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula habang ipinaglalaban ang bigat na dumadagan sa kanya, at napagtanto niyang ang puwersa ng grabidad sa lugar na ito ay labis na tumitindi. Isang paalala mula sa sistema ang nagpatunay, ang grabidad sa ibabaw ng lupang ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mundo ng tao. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon. Ang pintong pinasukan ko ay wala na. Tila kailangan kong talunin ang pinuno ng antas na ito upang muling mabuksan ang daan. Napilitan siyang umupo upang huminga ng maayos habang tinitimbang ang kanyang tsansa. Sa ganitong kapaligiran, ang 30% lamang ng aking lakas ang magagamit ko. Kailangan kong masanay sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pag-iisip, isang dambuhalang paang kumikinang ang bumaba mula sa himpapawid, na yumanig sa mismong lupaing kanyang kinauupuan. Ipinakita ng buong anyo ang pinuno ng antas na ito, isang mandirigmang bituin ng antas B na tinatawag na leon na multo. Nang mapagtanto niyang wala siyang kapantay sa lakas, nagbigay siya ng utos sa sistema. Nagsimula ang pagpapalit ng uri ng kakayahan habang humihingal siya ng malalim. Sa paligid ng kanyang kamay ay kumulog ng marahas ang ginintoang kidlat. Isang abiso ang lumabas, matagumpay ang pagpapalit ng kakayahan. Siya ay naging isang lightning assassin sa ika-10 antas ng lakas. Puno ng bagong kapangyarihan,
tumaas ng husto ang kanyang mga kakayahan. Tinitigan niya ang halimaw at nagsalita, kaya ikaw ang kalaban sa antas na ito. Hawak ang isang bagong nabuong patalim na gawa sa kidlat, humarap si Chen sa liyong mabilis na sumugod. Sa lakas ng bagong kakayahan, naiwasan niya ng bahagya ang pag-atake. Hinuyam niya ang kanyang mga ngipin upang gumanti, ngunit ang matinding grabidad ay nananatiling malaking hadlang. Ang aking katawan ay pakiramdam ay napakabigat. Sa kabila nito, itinulak niya ang kanyang sarili, kailangan kong wakasan ito ng mabilis. Ibinutis niya ang kanyang patalim patungo sa dibdib ng leon, ngunit hindi tumama sa mahalagang bahagi at nabigo itong manhid ang kalaban. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Hindi tumama. Habang maayos na nakatapak ang leon, nakita ni si Chen ang kahinaan ng kanyang plano. Ang matinding grabidad ay lubos na nakabawas sa bilis at katumpakan ng aking pagkilos. Ang pakinabang ng pagiging assassin ay tuluyan ng nawala. Umungal ang leon na multo ng walang anumang pag-aalinlangan sa kabila ng kapaligiran. Sa inis, napaisip siya, ngunit ang nilalang na ito ay kumikilos ng walang kahirap-hirap. Sa sandaling sumiklab ang kosmikong lakas ng halimaw upang muling umatake, naintindihan ni si Chen ang napakalaking agwat ng kanilang lakas. Ito ba ang antas ng kapangyarihan ng mga halimaw sa loob ng mahikang tore ng paglilinis? Malinaw na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Walang pag-aalinlangang nagpasya siyang gumamit ng panibagong anyo. Kinumpirma ng sistema, matagumpay ang pagpapalit ng kakayahan. Napapaligiran siya ng bagong marahas na himpapawid ng kulay rosas at asol, habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng kapangyarihan. Kung gayon, gagamitin ko na ang anyong Purgatory Rakshasa, pagdedeklara niya. Nanatili ang kanyang antas sa ika-10, ngunit ang kanyang kakayahan ay naging mas mapanganib. Lumabas ang card ng kakayahang Purgatory Rakshasa, isang demonyong mandirigmang bituin na may malalaking sungay. May taglay na di matatawarang lakas at tibay, nakabaligtaran ng mabilis ngunit mahinang anyong assassin. May dalawa itong makapangyarihang kasanayan, ang maraming buto tungo sa kawalan, na kumukuha ng lakas mula sa mga labi ng kalaban, at ang kapahamakan ng tatlong antas na grabidad. Ang kanyang mga katangian ay muling inayos, tumaas ng 3 beses ang kanyang lakas, at 4 na beses naman ang kanyang tibay. Sa bagong lakas na ito, naintindihan niya ang tamang estratehiya. Iba't ibang kakayahan ang may kani-kanyang kalakasan. Sa malapitan na labanan, kailangan ang lakas at tibay ng isang mandirigma. Tumalon siya ng mataas at isinaaktibo ang kanyang bagong kapangyarihan. Pinalakas niya ang grabidad hanggang sa sukdulan, upang dumami ang bigat ng kanyang pagbagsak. Ibinaba niya ang kanyang kamaong puno ng matinding puwersang panwasak. Sa pagbagsak nito, ang lakas ay patuloy na dumami, mula 200%, naging 400, hanggang umabot sa kahangahangang 600%. Umungal siya upang ilabas ang buong lakas ng kanyang bagong anyo. Sa ganitong lugar na mayroon ng matinding grabidad, ang lakas ng aking suntok ay dumami pa ng 60 beses. Ang dating mayabang na leon na multo ay tanging nakatingin lamang sa itaas na puno ng matinding takot habang papalapit ang walang kapantay na puwersa. Sa isang malakas na sigaw, isinigaw ni si Chen, ikaw. Sa isang iglap, ang halimaw ay tuluyang nalipol at idiniin sa lupa ng matinding alon ng grabidad. Ang kanyang tinig ay umalangaw sa buong kaparangan, huwag mo nang isiping mapipigilan mo ako. Kinumpirma ng sistema ang kasanayang nagwakas sa labanan, kapahamakan ng 3 antas na grabidad sa pinakamatinding antas. Ang lakas na ginamit ay may kapalit, humihingal ng malalim si Chen, at nanginginig ang kanyang kamay sa tindi ng puwersang kanyang inilabas. Humiga siya sa tabi ng malalim na hukay, tanging natitira sa dating pwesto ng leon. May lumabas na paalala, nakuha ang buto ng leon na multo. Ang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng 12,000 puntos ng karanasan, na sapat upang agad siyang umangat sa ika-11 antas. Habang nakahiga upang makabawi ng lakas, ipinaliwanag ng sistema ang katangian ng kanyang mga kakayahan. Ang bawat bituin sa card ay kumakatawan sa antas ng pagdami ng lakas, mas maraming bituin, mas malakas ang kakayahan. Ipinakita rin ang pagkakaiba ng kanyang dalawang anyo, ang Rakshasa ng paglilinis ay may 11 bituin, habang ang Lightning Assassin ay mayroon lamang 9.
Ibig sabihin, mas malakas ang dating ng una at mas mataas ang antas nito. Napaisip si Chen, ngunit ang pagtalo pa lamang sa isang halimaw na antas B ay halos ubusin ang aking buong lakas. Tila hindi pa rin nalalampasan ng aking mga kasalukuyang kakayahan ang hangganan ng antas B. Habang iniisip ito, may biglang pumasok sa kanyang isipan. Tumingin siya sa natutunaw na labi ng kalaban at nagtaka, bakit ngayong natalo ko ang halimaw na ito, wala pa ring markang nagsasabing maaari itong kainin o tanggapin ng sistemang paglamon. Tumayo siya sa tiwangwang na lupain habang unti-unting lumitaw ang pintuan patungo sa susunod na antas. Ngunit may biglang pumasok sa kanyang isipan, isang nakakakilabot na hinala. Posible kaya, sa sandaling iyon, napunit ang espasyo sa kanyang harapan. Lumawak ang siwang hanggang sa maging isang malaking umiikot na itim na butas, isang lagusan patungo sa isang bagay na kakilakilabot. Mula sa dilim sa loob nito, hindi mabilang na pares ng mga kumikinang at matatalim na mata ang nakatingin pabalik sa kanya. Ang katotohanan ay unti-unting bumungad sa kanya. Posible bang ang tunay na pinuno ng lugar na ito ay hindi pa lumalabas? Isang buong hukbo ng mga leon na multo ang nagsimulang umagos palabas ng lagusan. Sa wakas ay naintindihan ni si Chen. Ang nilalang na kinalaban ko at pinaglaanan ng buong lakas ay isa lamang sa mga karaniwang halimaw. Bago pa man siya makabawi sa gulat, isa sa mga leon ay sumugod na at tinamaan ang kanyang mukha gamit ang matatalim na kuko. Lubos siyang nalupig at pinagpira-piraso ng walang humpay na pag-atake ng buong pangkat. Habang unti-unti siyang nasusugatan, naisip niya, sa sandaling ito ko lamang naintindihan ang tunay na kahulugan ng babala ng Purgatory Rakshasa. Naalala niya ang paalalang ibinigay sa kanya, sa sandaling bumukas ang pinto, ang sasalubong sa iyo ay walang katapusang pagdurusa. Habang may liyong umuungal sa kanyang harapan, nagpatuloy ang alaala, ngunit kailangan mong tiisin ang lahat. Kahit puno ng dugo at pagod, nanatiling matibay ang kanyang kalooban. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtitiis. Muling umalangaw-ngaw ang babala, kailangan mong lupigin ang lahat. Sa isang malakas na daing ng sakit, biglang gumising si Chen, basang-basa ng pawis. Umupo siya sa kanyang higaan sa silid tulugan, mabilis at malalim ang kanyang paghinga. Ang matinding labanan ay isa lamang masidhing panaginip, isang pagsasanay na isinagawa ng kanyang sariling isipan. Nagulat ang kanyang kasama sa silid sa biglaang paggalaw. Hinawakan ni si Chen ang kanyang braso, tila nararamdaman pa rin niya ang sakit ng pagkagupit ng kuko, ang pagkapunit ng kalamnan, at ang paghihiwalay ng balat sa buto. Ang sakit sa loob ng panaginip ay tila tunay na tunay. Ang kanyang mukha ay tumigas sa matinding paninindigan. Upang lumakas, walang madaling daan. Ang malungkot at mahirap na landas ng paglilinis ay nagsisimula pa lamang. Lumipat ang eksena. Ika-20 ng Mayo, taong 2157. Nasa malaking bulwagang pagpupulong ng Pambansang Unibersidad ng mga Awaken na kapangyarihan, kung saan gaganapin ang seremonya ng pagbuo ng mga pangkat para sa pagsusulit sa pakikipaglaban ng mga magtatapos. Sa entablado, nakaupo sa pangunahing mesa si Direktor Gong Xuan na dahan-daang humihigop ng inumin. May bahid ng pagkapanalo sa kanyang mukha habang nakikita ang kanyang plano na unti-unting isinasakatuparan. May maririnig na bulungan at kaba sa buong bulwagan habang nag-uusap ang mga mag-aaral. Kumalat na ang balita, hindi lamang ang mga matataas na pinuno ng samahan ang manunood ng direkta, kundi bigla ring binago ang mga alituntunin ng pagsusulit ngayong taon. Kaya pala nagbago ang mga patakaran, sabi ng isa. Tama, sagot ng kanyang kasama. Sa isang sulok, nakaupo ng mag-isa si Chen, nakapikit ang mga mata at tila walang pakialam sa mga usapan. Sa mga nakaraang taon, walang tiyak na bilang o antas na kinakailangan para makabuo ng pangkat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pangkat ay dapat mayroong hindi bababa sa 5 miyembro, at isa sa kanila ay dapat may antas na mataas na o higit pa. Binago kaya ito upang maging mas kawili-wiling panuurin? Tanong ng isang mag-aaral. Sino ang nakakaalam? Sagot naman ng iba. Tinapik ni Direktor Gong Xuan ang kanyang lalagyan ng inumin at tumikim upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang impormasyon ng antas ng kakayahan ng bawat mag-aaral sa taong ito ay ipinadala na sa inyong mga pulse areas. Pakitingnan ito at agad na bumuo ng inyong mga pangkat, anunsyo niya.
Agad na binuhay ng mga mag-aaral ang kanilang mga kagamitan sa pulso, at ang mga larawang nagpapakita ng antas ng kakayahan ay nagniningning sa buong bulwagan. Sa listahan, makikita si Gang Ting sa pinakatuktok bilang mataas na antas D, kasunod ang iba pang mga mag-aaral na may antas D at E. Ang isa sa mga kakilala ni si Chen, isang batang nakasalamin, ay binasa ang listahan at biglang napasigaw, may mali rito. Ang kanyang mga kaibigan ay nakalista bilang antas E, ngunit ang huling pangalan sa listahan ang higit na nakagulat, si Chen ay nakalista bilang mababang antas E. Lumingon siya kay si Chen nang hindi makapaniwala. Si Chen, paano ito nangyari? Paano ka naging mababang antas E lamang? Nanatiling tahimik si Chen, mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bulwagan. Hindi ba ipinakita sa nakaraang pagsusuri na antas C siya? Paano naging mababang antas E na lamang? May mga tumawa ng mapanghamak, totoong nasira ang kanyang puso ng demonyo noon. Sayang. Akala ko, dahil hindi ako nakasama sa pangkat ni Gang Ting, makakasama ko pa si Chen. Hindi ko inakalang mababa pa rin pala ang kanyang antas. Nagpatuloy ang pangungutya, magandang balita iyan. Ngayon, tiyak na walang gugustuhin siyang isama sa kanilang pangkat. Dumilim ang tingin ni si Chen, isang mabilis na kislap ng pulang liwanag ang sumilip sa kanyang mga mata habang pinakikinggan ang mga bulungan. Napakahalaga ng pagsusulit na ito. Sino naman ang gugustuhin na magbuhat ng mga pabigat na mababa ang antas? At saka, tinanggihan pa niya ang paanyaya ni Gang Ting noon. Sigurado akong labis na nagsisisi siya ngayon. Si Gang Ting, isang gwapong mag-aaral na may mga dilaw na mata, ay sumulyap sa gulo, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Tumangala siya sa kanyang tiyuhin, si Direktor Gang Xuan, na nakaupo sa entablado at may bahid ng ngiti ng kasiyahan. Malinaw na umuusad ang kanyang plano. Sa isip ng direktor, ang aking walang kwentang pamangkin, kailan ka matututong gamitin ng wasto ang kapangyarihan at ang kalikasan ng tao? Hayaan mong turuan ka ng iyong tiyuhin. Ang iyong mga kalaban ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makalaban man lang. Sa loob ng bulwagan, nagmamadali ang mga mag-aaral na bumuo ng kani-kanilang pangkat. Ang pangalang, Pangulong Gang Ting, ay paulit-ulit na naririnig habang nagsisiksikan ang mga nais makasama ang pinakamataas ang antas sa lahat. Napapaligiran siya ng marami, na nagmamakaawa, pakiusap, isama mo ako sa iyong pangkat. Ako po, piliin ninyo ako. Lalong tumitindi ang pagmamakaawa habang ipinapahayag ng bawat isa ang kanilang kakayahan. Pangulo, 3 taon na akong miyembro ng konseho ng mga mag-aaral, tiyak na hindi ako magiging pabigat, sabi ng isa. Isang babaeng mag-aaral naman ang nagsumamo, ang aking kakayahan ay nakapagpapagaling, tiyak na malaking tulong ito sa inyong pangkat. May isa pang buong pagpapakumbabang nagsabi, Pangulo, hayaan ninyong maging tagasunod ko kayo. Sinubukan ng isa sa mga kasalukuyang miyembro ng pangkat ni Gang Ting na kontrolin ang karamihan, hoy, hinaan ang boses. Umatras kayong lahat, isa na lamang ang maaari naming tanggapin. Lumipas ang kalahating oras. Sa buong bulwagan, tuluyan ang nabuo ang mga pangkat, at nakumpirma ito sa pamamagitan ng kanilang mga pulse areas na kumikinang habang lumalabas ang paalalang matagumpay ang pagbuo. Nagbati-bati ang mga magkakagrupo at nagsabihan ng magandang kapalaran para sa darating na pagsusulit. Sa gitna ng gulo, nakatayo si Chen ng mag-isa sa isang sulok, hiwalay sa lahat. Ang isa niyang kasama sa silid tulugan ay bumantong hininga sa pagkabigo, ilang beses na kaming nagtanong, ngunit walang gustong makasama kami. Mabigat ang kanilang pakiramdam habang napagtatanto ang kanilang kalagayan. 4 pa lamang kami sa ngayon. Huwag mong sabihing hindi pa kami makakasali sa pagsusulit para sa pagtatapos. Ang isa naman ay hindi makapaniwala, sobrang kakaiba nito. Paano naging pinakamababang antas ang nakalagay para kay si Chen? Tumingin si Chen ng malamig, at naintindihan ang bitag na inihanda para sa kanila. Kailangan ng pagpaparehistro ng hindi bababa sa 5 miyembro at mayroong isa na antas na mataas na E o higit pa. Tila sadyang tinitira ang aming pangkat. Batid niya kung gaano ito kahalaga. Ang pagsusulit sa pakikipaglaban ay ang tanging pagkakataon upang maipakita ang kakayahan. Ang mataas na score ay susi sa magandang kinabukasan at hanap buhay. Ipinaliwanag ng sistema ang mga patakaran, sa huling pagsusulit,
Ang dami ng mga halimaw sa lungga ng mga demonyo ay nakabatay sa bilang ng miyembro ng pangkat. Ibig sabihin, mas marami ang kasama, mas marami ring kalaban ang kailangang labanan. Hindi ibig sabihin na mas marami kayo, mas madaling makakuha ng mataas na puntos. Para sa pangkat ni si Chen, mahirap ang kalagayan. Kahit hindi sila makasama sa malalakas na pangkat tulad kay Gong Ting, wala ring ibang nagnanais makisama sa mga mabababa ang antas. Ang katotohanan ay malinaw sa lahat, ang tatlong may pinakamababang antas sa buong paaralan, sina Malong, Xiang Yu, at si Chen, ay pawang magkakasama sa iisang silid. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mabibigo sila. Biglang may tumawag upang basagin ang katahimikan, "Hoy, Xiang Zuo." Ang ikaapat na kasama sa kanilang silid ay tumangala ng gulat. May ibang pangkat na nag-aanyaya, kulang pa kami ng isa. Sumama ka sa amin. Sigurado akong ayaw mong makasama ang tatlong walang kwentang mababa ang antas mula sa iyong silid. Baka hindi pa kayo makasali sa pagsusulit. Habang pinapanood ito ni si Chen, lalong dumidilim ang kanyang isipan. Kung magpapatuloy ito, malaki ang pagkakataong itakwil kaming tatlo. Naisip niya na ang kanilang kasama na may katamtamang antas ay maaaring mapahamak kung mananatili sa kanila at mawalan ng pagkakataong sumali. Ngunit sumagot si Xiang Zuo ng diretsahan, paumanhin. Tinalikuran niya ang mga nang-aanyaya at hinarap ang kanyang mga kaibigan. Matagal na kaming napagkasunduan ng aming silid na magsasama-sama. Hindi ko iiwan ang aking mga kasama. Nagalit ang mga nanyaya, gaya ng gusto mo. Sinubukan ka naming tulungan. Tila hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo. Ngunit matapang na sumagot si Xiang Zuo, huwag ninyong maliitin ang ibang tao. Patuloy ang paglipas ng oras, at unti-unti nang napupuno ang talaan ng mga pangkat, kaya kaunti na lamang ang natitirang puwang. Ipinunto ng isa nilang kasama habang kinakabahan, halos lahat ay nakabuo na ng pangkat. Kaunti na lamang ang may antas na mataas na I. Kulang pa tayo ng isa, ngunit walang gustong sumama sa atin. Sa kabila ng pagkabalisa ng kanyang mga kasama, nanatiling tahimik si Chen, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang matinding paninindigan. Naisip niya ang taong nasa likod ng lahat ng ito, si Direktor Gang Xuan, na may parehong apelyido sa kanyang katunggali na si Gang Ting, kaya malinaw na kabilang ito sa makapangyarihang angkan ng mga gang. Naintindihan niya ang buong Tokana, binago ang mga patakaran at binago ang kanyang antas upang ilayo siya sa iba. Sa tingin niya ba ay banta ako kay Gang Ting, bulong niya sa sarili. Talagang ginagawa ng mga makapangyarihan ang lahat ng kanilang gusto. Ngunit lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Tiyak na sasali ako sa pagsusulit na ito. Sa sandaling lumabas ang paalala ng sistema, nagpasya siya, dahil hayagan mo akong tinutokso. Huwag mo ring asahan na magiging magalang pa ako. Matagumpay na naisagawa ang pagpapalit ng kanyang kakayahan, at biglang kumulog ang gininto ang kidlat sa paligid ni si Chen. May mapanganib na kislap sa kanyang mga mata habang nag-iisip ng plano, hindi lamang sa pagsusulit na susukat ang tunay na lakas. Ang biglaang paglabas ng kanyang kapangyarihan ay nagpagulat sa mga tagapangasiwa at maging sa kanyang mga kasama. Si Chen, ano ang iyong ginagawa? Sigaw ng isa. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na may natatanging kaugalian ng mga paaralan para sa mga may awaken na kapangyarihan, maaaring hamanin ng sinumang mag-aaral ang isa pa sa labanan ng isa laban sa isa anumang oras. Ang ginagawa ni si Chen ay isang hayagang hamon, ngunit ito ang pinakatwirang paraan upang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Bagamat marami ang tatanggi sa biglaang paghamon, alam niyang ang mayabang na si Gang Ting ay tiyak na hindi tatanggihan. Tumingin si Chen ng mariin sa kanyang katunggali. Kung matatalo ko siya, tiyak na maghahanap ng makakasama ang mga nagnanais ng mataas na score. Ngunit bago pa man siya makakilos, may tumawag mula sa bakana ng bulwagan, si Chen, kulang pa ba ng mga kasama ang iyong pangkat? Isang misteryosong mag-aaral ang lumakad papasok, may halong pagkatuwa ang tinig. Nais ko ring sumali sa pagsusulit ngayong taon. Sa paglapit, nakita nilang isang magandang dalaga na may maikling gintong buhok. May kumpiyansa siyang nagsalita, umabot na ako sa antas di noong nasa high school pa lamang ako. Hindi naman ako magiging pabigat kung sasama ako sa inyo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ng mga kasama ni si Chen. Sa totoo lang, kailan pa nakilala ni si Chen si Ling Yu?
Tanong ng isa sa isipan. Napakaganda nito. Sigaw naman ng iba sa tuwa. Ang balitang ito ay tumama ng malakas sa pangkat ni Gang Ting. Ang isa sa kanila ay bumulong ng hindi makapaniwala, "Pinsan, ano ang ibig niyang sabihin?" Ang buong bulwagan ay natahimik sa gulat. Maging si Direktor Gang Xuan, ang may gawa ng lahat ng balak laban kay si Chen, ay hindi makapagsalita habang ang kanyang plano ay biglang nabibigo. May kumpiyansang lumakad si Ling Yu sa gitna ng mga nakatulalang mag-aaral. Ang tunog ng kanyang sapatos ang tanging naririnig sa tahimik na lugar. Nagsimulang bumulong ang mga mag-aaral, ang pangalawang pangulo na si Ling Yu ay sasama sa pangkat ni si Chen. Misteryoso ang kanyang pinagmulan. Narinig kong siya ay isang henyo mula sa kaharian ng Kabanalan. Sa galit sa panghihimasok, nagpa siya si Direktor Gang Xuan na hamarang. Mag-aaral na si Ling Yu, bilang isang dumalaw na mag-aaral, wala kang karapatang sumali sa pagsusulit ng ating paaralan. Wala ka pang nasusukang pagsusuri ng antas mula noong lumipat ka rito. Labag ito sa mga alituntunin. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang marangal na figura, may malaking peklat sa kanyang mata, sa gitna ng kumikinang na lilang liwanag. Bago pa man siya makapagsalita, sumigaw ang isang tagapangasiwa, "Punong guro, kailan pa kayo dumating?" Natarante si Direktor Gang Xuan, "Bakit naririto rin ang punong guro?" Tumingin ang punong guro kay Ling Yu nang may pagkatuwa, "Ling Yu, dito ka lamang pansamantalang nag-aaral. Bakit ka nakikisali sa ganitong gulo?" Nagulat si Chen sa pagdating ng punong guro. "Ang alam ko, ang kanyang kakayahan ay panlaban lamang. Paano siya nakakagawa ng paglipat ng pwesto?" Nagpalitan ng mga salita ang dalawang makapangyarihang tao. Sinabi ng punong guro na hindi makatarungan ang kanyang pagsali, ngunit sumagot si Ling Yu nang may nakakalokong ngiti. Habang pinapanood sila ni si Chen, naramdaman niya ang bigat ng kanilang kapangyarihan at sinubukang sukatin ang antas ng mga ito, ngunit nabigo, hindi ko matukoy ang kanilang antas. Sinamantala ni Direktor Gang Xuan ang pagkakataon upang sumang-ayon sa sinabi ng punong guro, "Tama ang punong guro. Kilala ang ating paaralan sa pagsunod sa mga alituntunin." Ngunit hindi siya pinansin ng punong guro at sa halip ay hinarap ang lahat. Ang layunin ng ating unibersidad ay hubugin ang mga magagaling na mag-aaral at bigyan sila ng pagkakataong ipakita ang kanilang galing. Ang pagsusulit sa pagtatapos ay isang mahalagang tradisyon at pagbabago sa buhay ng bawat mag-aaral. Tumalim ang kanyang tingin habang hinarap si Gang Xuan, kung ang isang mag-aaral ay mawawalan ng pagkakataong ito dahil sa ilang hindi malinaw na dahilan, paano ito pananagutan ng paaralan? Pawisan ng malamig si Gang Xuan, naintindihan niya ang babala, "Binabanggit ba niya ako? Alam na kaya niyang binago ko ang mga talaan." Tumingin siya sa paligid at napagtanto ang sitwasyon. Para sa batang ito. Dahil nahuli, napilitan siyang umatras, "Huwag na lang. Hindi ko makikipagtalo sa matandang ito." Kinausap niya ang sarili, "Sapat na ang pinsalang nagawa ko. Gang Ting, hanggang dito na lamang ang tulong ko." Ang lahat ng matataas ang antas ay may kani-kanyang pangkat, habang si Chen ay may 3 mababang antas na kasama. Tiyak na madali mong matatalo sila ngayon. Agad na nagbago ang tono ng direktor at yumuko sa punong guro, "Tama po kayo. Ang aming tanggapan ay kulang sa pag-iisip." Lumapit ang isang tagapangasiwa sa entablado upang magbigay ng opisyal na anunsyo. "Inaanunsyo ko na ang mga pangkat na kulang sa bilang o walang kasamang may antas na mataas na ay maaari pa ring magparehistro. Ang pagsusulit sa pakikipaglaban ay bukas para sa lahat." Sa pagbabago ng patakaran, kumikinang ng sabay-sabay ang mga pulse areas ng pangkat ni si Chen, na nagpapatunay na nabuo na sila ng wasto. Nagdiwang ang kanyang mga kasama, "Magaling. Makakasali na tayo." Agad silang lumingon kay si Chen at sabay-sabay na nagpasyang, "Ikaw ang maging pinuno ng ating pangkat." Tumingin ang punong guro sa kanila at bumaling kay Ling Yu, "Ling Yu, mas malalim ang iyong interes kay si Chen kaysa sa inaakala ko." Napangiti siya habang iniisip ang darating na labanan. Sa isang panig, ang pinakamalakas na pangkat sa kasaysayan ng paaralan sa pamumuno ni Gang Ting. Sa kabilang panig, si Chen at ang kanyang 3 kasamang mababa ang antas. Nakakausisa, anong hukbo ng mga demonyo ang kanilang pipiliin, at anong score ang kanilang makukuha? Inanunsyo ng tagapangasiwa ang susunod na hakbang, matapos mabuo ang pangkat,
ang pinuno ay maaaring pumili ng hukbo ng mga demonyo na lalahukan. Bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, narinig ang tunog ng sistema, na isumat na. Nagulat ang tagapangasiwa, napakabilis. May pangkat ng nakapili ng hukbo. Nagkagulo ang lahat nang makita ang anunsyo, si Chen, ang pangkat ni si Chen ay nakapili na ng hukbo. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang mabasa ang napili. Kahit ang kanyang mga kasama ay natakot at hinawakan siya, si Chen, nababaliw ka ba? Bawiin mo ang iyong pinili. Alam mo ba kung anong hukbo ang iyong pinasok? Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin ni si Chen sa unahan, habang ang kanyang mga pulang mata ay kumikinang ng may matibay at nakakatakot na kumpiyansa.